Minulat ko ang mata at nabungaran ko ang seryosong mukha ni Mommy at ni Kuya. Nagpalingaling nga ako. Napapalibutan ako ng kulay green na kurtina. Naaamoy ko ang alkohol at gamot. May naririnig din akong mga ingay. Napasinghap ako nang mapagtantong nandito ako sa loob ng hospital dahil kay Matt. Bumalikwas ako ng bangon pero napapikit ako nang makaramdam ng hilo. Inalaya naman ako ni Mommy at ni Kuya. Huwag ka kasing bigla-bigla babangon anak. Ani Mommy sa nag-aalalang boses. Mahiga ka nga muna. Inalalayan ako ni Kuya na mahiga. Dahan-dahan akong damilat. Nawawala na ang hilo ko. Si Matt Mommy. Tanong ko kay Mommy at tumingin ako kay Kuya. Tapos na siyang salinan ngayon ng dugo at natahi na rin ang sugat niya sa ulo. Nasa recovery room na siya. Sagot ni Kuya. Gising na siya. Hindi pa. Marahan akong tumango. Gusto ko siyang makita. Mamaya na anak, magpahinga ka muna. Ani Mommy. Pero Mommy, huwag nang matigas ang ulo mo ana. Nawalan ka ng malay kanina. Nakatulog ka ng 5 oras dahil wala kang tulog at pahinga ng 1 araw. Namilog ang mata ko. Ganon ako katagal na nawalan ng malay. Pinag-alala mo kami ng kuya mo anak. Sorry po Mommy. Ang sabi ng doktor kailangan mo ng sapat na pahinga. Kailangan mo ring pumunta sa OB-GYN mo at magpa-check up. Kumunot ang noo ko. OB-GYN. Bakit po Mommy? May sakit ako. Nagtingin sila ni Kuya at kumunot ang noo. Hindi mo alam anak. Tanong ni Mommy. Sumipa naman ang kaba sa dibdib ko, ang alin po Mommy? May malubha akong sakit. Mukhang di na nga niya alam Mommy. Ani Kuya at hinilot ang noo. Tumingin ako kay Mommy na seryoso na ang mukha. Buntis ka anak. Po. Umawang ang labi ko sa sinabi ni Mommy. Tila ako nabingi at namali lang ako ng dinig. What Mommy? Ang sabi ko buntis ka. Yun ang nakita sa blood test mo kanina. You're pregnant anak. Tinop-top ni Mommy ang bibig at nanubig ang mata niya. Di ko alam kung naiiyak ba siya sa tuwa o naiiyak sa lungkot. Ako naman ay hindi makapaniwala. Bumilis ang tibok ng puso ko at parang nanlaki ang tenga ko. Buntis ako sa anak namin ni Matt. Nabuo ang mga kababalaghang ginawa namin. Kaya pala hindi ako nagkaroon last month at hanggang ngayon di pa ako nagkakaroon. Pero bakit ang bilis naman? Pero nasagot din ang katanungan ko nang maalalang wala pala kaming proteksyon na ginagamit ni Matt sa tuwing magtsutsok-tsokan kami. Lagi pa naman siyang putok sa loob. Narinig ko ang mahinang mura ni Kuya. Sa oras na gumaling yang Matt na yan makakatikim siya sa akin. Anak, maghunos dili ka. Paano akong maghuhunos dili Mommy? Wala pa silang 1 taon ni Matt tapos binuntis na siya. Himutok ni Kuya. Bakit ikaw, wala pa rin naman kayong 1 taon si Jorlena nung binuntis mo siya Natigilan si Kuya at bumaling sa akin. She's only 22 Mommy. And Jorlena was 19 nung binuntis mo siya. Marahas na bamantong hininga si Kuya at kumamaw sa ulo. Mommy naman, lagi mo na lang akong binabaktayu. Si Ana ang pinag-uusapan dito. Parang ang bilis niyang nabuntis. Ngumuso ako at nagbaba ng tingin. Parang kasalanan ko. Well, may kasalanan naman talaga ako dahil maharot ako. Ganon talaga anak, mahal nila ang isa't isa. Saka masaya ngayon magkakaapo ulit ako at magkakapamangkin ka naman. Ngiting-ngiti nang sabi ni Mommy. Basta humanda pa rin yang si Matt sa akin sa oras na gumaling siya. Bumaling sa akin si Kuya. At ikaw, magpahinga ka. Huwag matigas ang ulo mo. Isipin mo yang baby sa tiyan mo. Bukas na bukas din magpatingin ka sa OB-GYN. Doon ka na lang sa doktor ni Jorlena dahil magaling yun. Nang haba lalo ang nguso ko sa sinabi ni Kuya. Sumagot ka, huwag mo kong habaan ng nguso at nanggigil ako sa inyo ni Matt. Oo Kuya, sagot ko at wala sa sariling humawak ako sa impas na tiyan at hinimas ito. Hindi ko pa mararamdam ngayon ang baby ko pero mabilis lang dumaan ang mga araw. Unti-unti siyang lalaki at unti-unti kong mararamdaman. Hindi ko alam kung matutuwa ako dahil nabigla ako. Ang tanging nararamdaman ko lang ngayon ay kaba at takot dahil alam kong hindi biro ang magbuntis. Umupo sa tabi ko si Mommy at hinimas-himas ang braso ko. I'm so happy for you anak. Happy din ang kuya mo, worried lang siya sayo. Lumingon ako kay Mommy at ngumiti ng pangiwi. Natatakot Mommy. Normal lang yan sa umpisa anak. Nandito naman ako para alalayan ka. Sasamahan kitang magpa-check up. Sa ngayon kailangan mo nang umuwi at magpahinga.
Naalarma ako sa sinabi ni Mommy. Pero ayokong iwan si Matt, Mommy. Dito lang ako. Matalim akong tiningnan ni Kuya. Magpapahinga ka sa bahay. Pwede ka namang bumalik at dumalaw kapag nakapagpahinga ka na. Pero nakatulog na ako ng ilang oras. Protesta ko pa. Ana, mariing sambit ni Kuya sa pangalan ko. Sumimangot ako sabay hikbi at tumingin kay Mommy. Mommy, si Kuya. Tahan na anak, huwag ka nang umiyak, may stress ka lalo. Sige na, pwedeng dito ka muna para mabantayan si Matt, pag-aalo sa akin ni Mommy. Mommy, protesta naman ni Kuya. Hayaan mo na. Kesa naman mag-iiyak itong kapatid mo dahil hindi natin napagbigyan. Alalahanin mo buntis siya. Bawal sa buntis ang ma-stress. Kumamaw na lang sa ulo si Kuya. Bahala na nga kayong dalawa. Uuwi muna ako dahil pinapauwi na ako ni Jorlena. Papupuntahin ko dito si Ida at ang driver para may mautusan kayo kapag may bibilhin sa labas. Sige anak, salamat. Kuya, pakisabi kay Ate Ida padalhan ako ng damit. Singit ko. Sinaman ako ng tingin ni Kuya. Oo, ipapadala ko mga damit mo dito at dito ka na tumira. Mommy, si Kuya. Sumbong ko kay Mommy. Anak, ano ka ba? Oo na. Sige na, mauuna na ako. Lumapit si Kuya kay Mommy at humulik sa pisngi, ako naman kurot sa pisngi ang binigay niya. Hinahaplos ko ang kamay ni Matt habang hindi ko inaalis ang tingin sa kanyang mukha na puro pasa. Natuyo na rin ang sugat niya sa labi. Wala pa rin siyang malay. Tapos na siyang salinan ng dugo at may nakakabit pa rin sa kanyang dextrose. Ang sabi ng doktor kanina ay stable na ang lagay niya. May namuong kaunting dugo sa ulo niya pero hindi na daw kailangang operahan at gamot na lang. May nakakabit sa tagiliran niyang rib sternum belt. Brace daw yun para sa fracture niya sa ribs. Tinaas ko ang kamay niya at dinala sa aking pisngi. Bamantong hininga ako. Gusto ko na siyang magising para sabihin sa kanyang buntis ako. Ano kaya ang magiging reaksyon niya? Napalingon ako sa pinto nang bumukas ito. Pumasok si tita at ngumiti sa akin. Ngumiti rin ako sa kanya at tumayo. Dahan-dahan kong binitawan ang kamay ni Matt at humalik ako sa pisngi ni tita. Mabuti naman at maayos na ang lagay mo. Nag-alala ako sa'yo kanina. Akala ko kung napano ka na. Pero nakausap ko ang mommy mo sa labas. Buntis ka raw. Kumagat labi ako at nahihiyang yumuko. Pero nagulat ako nang bigla niya akong yakapin. I'm so happy na magkakaanak na si Matt at sayo pa. Akala ko noon tatanda na siyang mag-isa dahil siya na lang ang walang asawa sa kanilang magkakaibigan. Kumalas siya ng yakap sa akin at hinawakan ang mukha ko. Sigurado akong magiging masaya si Matt kapag nalaman niyang buntis ka. Sa tingin niyo po? Oo naman. Mahal na mahal ka ng pamangkin ko. Tinanggihan niya ang babaeng nirereto sa kanya ng kanyang ama dahil ikaw ang gusto niya. Di ko napigil ang maluha sa sinabi ni tita. Alam ko naman na mahal ako ni Matt. Ramdam ko yun sa tuwing magkasama kami o kahit magkausap lang sa cellphone. Kaya gustong gusto ko na siyang magising dahil marami akong kwento sa kanya. Bumukas ulit ang pinto at pumasok si Mommy at Tito Amir. Nagkakilala na sila at close na. Balay na nga ang tawag ni Tito Amir kay Mommy. Talaga, you're pregnant. Ibig sabihin magkakaapo na ako. Sunod-sunod na tanong ni Tito Amir na namimalag ang mata. Ngumiti ako at tumango. Yun daw po yung nakita sa blood test ko. Pero bukas po magpapi-check up ako sa OB. Oh my God. So I'm going to be a grandfather. Woohoo. Lumapit si Tito Amir kay Matt. Narinig mo yun anak. Magiging lolo na ako, magiging daddy ka na. Kaya magpagaling ka. Excited na sabi ni Tito Amir. Natawa na lang kami ni Mommy at ni Tita. Umabot ang tanghali ay hindi pa rin nagigising si Matt. Ang sabi ng doktor na muling tumingin sa kanya nang magtanong si Tito Amir ay dahil daw sa gamot na tinurok. Maghintay lang daw kami at madyay gising ito. Matyaga lang akong naghintay sa couch at nahihiga na lang doon kapag nakaramdam ng antok. Ngayon ko na naiintindihan kung bakit naging antukin ako lately, yun pala ay buntis ako. Muling dumalaw ang mga kaibigan ni Matias. Sila Kuya Luis, Kuya Renzo, Kuya Jace at Kuya Kester. Si Kuya ay mamaya pa daw makakabalik dahil may sampung si Baby Alina na ayaw humiwalay sa kanya. Naging mingay sa loob ng room ni Matt pero sinaway sila ni Mommy at Tita dahil bawal ang maingay sa loob. Kinahapunan na dumating si Kuya kasama si Jorlena. Hindi na nila nakasama ang dalawang anak dahil bawal sa hospital.
May dala silang pagkain para sa akin at mga prutas. Natakam ako nang makakita ng hilaw na mangga. Dinala daw talaga ni Jorlene yun para sa akin. Alam na niya na buntis ako at excited siya para sa akin. Si Mommy naman ay umuwi muna para magpahinga. Si Ate Ida ang kasama ko dito sa hospital. Dinalhan niya ako kanina ng kumot at unan. Hindi talaga ako uuwi hanggat di nagigising si Matt. Nakayukyek ako sa gilid ng hospital bed ni Matt habang hawak ko ang kanyang kamay. Bahagya na akong nakaidlip nang maramdamang gumalaw ang kamay na hawak ko. Nagtaas ako ng ulo at tiningnan ang kamay. Napasinghap ako nang gumalaw ang daliri. Namimalag ang mata na. Tumingin ako sa mukha ni Matt. Gumagalaw din ang talukap ng mata niya. OMG! Nagigising na siya. Tumayo ako at lumapit sa kanya. Matt! Matt! Tawag ko sa pangalan niya at pinisil ang kanyang kamay. Mabilis na mabilis din ang tibok ng aking puso. Dahan-dahan siyang damilat. Gumalaw ang kanyang mata hanggang sa tumuon yun sa akin. Ilang sandali siyang nakatitig lang sa akin. Napisibi naman ako kasabay ng pagtulo ng luha ko. Ana, tuluyan na akong napaiyak nang sambitin niya ang pangalan ko. Mataman lang akong nakatingin kay Matt habang sinusuri siya ng doktor at kinakausap. Matino naman siyang nakakasagot. Nasa likuran ko si tita at pinipisil ang balikat ko na parang kinakalma ako. Kalmado naman ako, mabilis lang ang tibok ng puso ko dahil sa excitement na makita kong gising na si Matt. Matapos suriin si Matt ay hinarap kami ng doktor. The patient is okay. Medyo mataas lang ang blood pressure niya at yun ang kailangan bantayan. But don't worry, lagi naman yung i-check ng nurse. Magiging antukin pa siya sa susunod na mga oras dahil sa gamot, pero hayaan nyo lang siyang makatulog. Ngumiti kami ni tita sa batihing doktor at nagpasamalot. Nag-excuse naman ang doktor at lumabas na ng kwarto kasunod ang nurse. Lumapit na ako kay Matt. Matt, tumaas ang kamay niyang walang swero at hinawakan ang pisngi ko at marahang hinaplos. Hinawakan ko naman ang kamay niya at di ko napigilan ang pagtulo ng aking luha. Why are you crying? Tanong niya sa paos na boses. Paano akong diiyak, sobra akong nag-alala sa'yo. Humihikbing sabi ko. I'm sorry babe. Pinahid ko ang luha sa pisngi at ngumiti. But I'm happy now dahil gising ka na at bumubuti na ang lagay mo. Magpapagaling ka ha. Ngumiti siya. I will. I love you. I love you too. Hinalikan ko ang palad niya. Lumapit si Tit. Kamusta ka na Iho? I'm okay tita, medyo makirot lang ang tagiliran ko at medyo nahihilo rin. Sa gamot daw yan na tinurok sa'yo. Magpalakas ka para mabilis kang gumaling. Yes tita, ang daddy mo ang nagsalin sa'yo ng dugo. Umuwi lang siya sa hotel niya para magpahinga at babalik rin. Tumingin sa akin si tita. Anyway, maiwan ko muna kayo para makapag-solo kayo at makapag-usap. Thanks tita. Lumabas na ng kwarto si tita at naiwan na kami ni Matt. Hinayla ko ang upuan malapit sa kanya at umupo. Tinaas ko ang isang kamay at marahang hinaplos ang kanyang mukha. Puro pasa ka pero gwapo ka pa rin. Sambit ko. Ngumiti siya at pumikit at muli ring damilat. I had a dream. Anas niya at tumitig sa akin. Ano yun? Buntis ka raw. I wish it's true. Umawang ang labi ko sa sinabi niya. Mukhang hindi niya yun panaginip. Mukhang narinig niya ang usapan namin habang nasa ilalim pa siya ng gamot. Lumunok ako at kinakabahang ngumiti. Excited din ako na sabihin sa kanya. Matt, may sasabihin ako sa'yo. Spill it babe. I'm pregnant, hindi ka nananaginip. Totoong buntis ako. Nakangiwing sabi ko. Bahagyang umawang ang labi niya habang nakatitig lang siya sa akin. Namayani ang katahimikan sa pagitan naming dalawa ng halos 1 minuto. You're pregnant. Marahan akong tumango. You're not kidding me. Marahan akong umiling. Muling umawang ang labi niya. You're pregnant. Buntis ka. Magkaka-baby na tayo. Magiging daddy na ako. Sunod-sunod na niyang tanong. Yes, magiging daddy ka na. Sabi ko sa mas malakas na boses para malinaw niyang marinig. Kailan ka pa buntis? I mean, kailan mo nalaman? Kaninang umaga lang. Kagabi kasi nawalan ako ng malay. Nag-alala si mommy at si kuya kaya pinatest ako. Yun nga, nakita sa test, buntis ako. Bukas magpapi-check up ako sa OB. O mahinang mura niya at gumalaw siya. Akmang babangon pero pinigilan ko siya. Teka, bawal ka pang bumangon. Saan ka ba pupunta?
Sasamahan ka magpa-check up. Ngayon na tayo magpapi-check up sa OB. I want to know kung okay lang si baby natin, kung lalaki o babae siya. Pero hindi ka pa nga pwedeng bumangon at hindi ka rin pwedeng lumabas ng hospital. Sa kagabi na, sarado na ang OB. Malalim siyang bumantong hininga at pumikit. Panay ang mura niya ng mahina. Alam kong excited siya. Nararamdaman ko yun. Masaya sana kung kasama ko siyang magpa-check up pero saka na lang kapag magaling na siya. Dumilat siya at tumingin sa akin, gumuhit ang pag-alala sa kanyang mukha. Hindi ako mag-so sorry na nabuntis kita Eva dahil ginusto kung mabuntis ka para wala ka ng kawala sa akin. Napasinghap ako sa sinabi niya. So parang pinlano pala niya na mabuntis ako. So you mean, plano mo na talagang buntisin ako? Ngumisi siya. Kinda, kaya hindi ako gumamit ng proteksyon sa unang beses pa lang. Lalong nang haba ang nguso ko. Pero tinuwanan lang niya ako. Ang saya-saya niya, samantalang ako mixed emotion. Hinawakan niya ang kamay ko at dinala sa labi at hinalik-halikan. Take care of yourself, okay? Huwag kang magpapalipas ng gutom para mabilis lumaki si baby. Huwag ka ring magpupuyat. Teka, anong oras na ba? Tiningnan niya ang oras sa nakasabit na wall clock sa kwarto. It's 11:45 na pero di ka pa natutulog. Matulog ka na. Teka, kumain ka na ba? Kunot noong tanong niya. Ngumiti ako at tumango. Bumalik na ang habibi ko. Oo, kumain na ako. Pero mamaya na ako matutulog. Hindi pa ako inaantok eh. Matiim niya akong tiningnan. No, matulog ka na. Mag-aalas 11 na saka may check-up ka pa bukas di ba? Ngumuso ako. Ayokong bitiwan ang kamay niya at gusto ko dito lang ako sa tabi niya. Pwede bang, dyan na lang ako sa tabi mo matulog? Ngumiti siya. Sure. Ngumiti na ako at kinuha ko ang unan sa couch at kumot. Bumalik ako sa tabi ni Matt at sumampa na sa hospital bed. Bahagya naman siyang umusad para bigyan ako ng espasyo. Sana di kami sitahin ng nurse. Humiga na ako sa tabi niya at yamakap sa kanyang bewang. Hinalikan naman niya ang noo ko. Good night babe. Good night habibi. Inabot ko siya ng halik sa pisngi at sumiksik na ako sa tabi niya at pumikit. Kinabukasan ay dumating si mommy. Sasamahan niya akong magpa-check up sa OB ni Jorlena. Iniwan naming tulog pa si Matias dahil kainom lang ng gamot. Ang nagbantay sa kanya ay si Tito Amir, Tita at Ate Ida. Mamaya daw ay pupunta sila kuya dahil nalaman nilang nagising na si Matt. Normal lang na makaranas ka ng morning sickness, pagkahilo at madaling mapagod. Ganun din sa paninigas at pananakit ng suso. Pagiging mislan ng pangamoy at mapili sa pagkain. Wala kang dapat na ikabahala mommy. Mabait na sabi ni ng doktora. Tumango naman ako at tinandaan ang mga sinabi ng doktora. Kumpirmadong ang buntis ako at lahat ng mga sintomas na sinabi niya ay naramdaman ko. May mga sinabi pa ang doktora ng mga dapat kong gawin at iwasan. Pero ang mahigpit niyang paalala ay iwasan kong ma-stress. Niresetahan din niya ako ng gamot. Ngayon unti-unti nang nagsisink in sa utak ko na buntis ako. Kahapon kasi ay parang wala pa akong kasiguraduhan di gaya ngayon na mismong doktor na ng mga buntis ang nakausap ko. Unti-unti ay na-excite ako na magkakababy na ako. Pero nandun pa rin sa isip at puso ko ang pangamba at takot. Maraming what ifs ang pumapasok sa isip ko. Aba syempre, hindi biro ang pagbubuntis. Natatakot ako na baka di ko makayanan. Pero lalakasan ko ang loob ko para sa baby namin ni Matt. Paglabas namin sa klinik ay nakaramdam ako ng gutom. Pumunta kami ni mommy sa isang fast food dahil doon ko gustong kumain. Bigla kasi akong nag-crave sa spaghetti at mango pie. Tumunog ang cellphone ko. Namilog ang mata ko nang makitang si Matt ang tumatawag. Binitiwan ko ang hita ng manok at dinampot ang cellphone at sinagot. Hello Matt. Tumingin ako kay mommy na nakatingin din sa akin. Tapos na kayong magpa-check up ni tita? Oo, nandito kami sa fast food at kumakain then babalik na kami dyan sa hospital. Okay, I'll wait for you. Kumunat ang noo ko ng makarinig ng mga boses. Mukhang nandun na ang mga kaibigan niya. Kagigising mo lang. Ang iingay nga nila. Palayasin mo sila, iniistorbo nila ang pahinga mo. Tumawa lang siya sa kabilang linya. Gusto mo bang ipag-take out kita? Alok ko. Hindi na babe. Umalis si tita para kumuha ng pagkain sa resto. Hihintayin na lang kita dito.
Okay, malapit na kaming matapos kumain ni Mommy. Pabalik na kami dyan. I love you. Ngumiti ako. I love you too. Binaba ko na ang cellphone at tinapos na ang pagkain na may ngiti sa labi. Pati si Mommy ay nangingiti din. Pagdating namin sa hospital ay naroon pa rin ang magkakaibigan pati na rin ang pinsan ni Matt. Main gay sila at kakaiba ang ngiti sa akin. Halos kasabayan pa naming dumati si Kuya na wala namang ngiti na hinarap si Matt. Kinabahan naman ako kaya lumapit ako sa nobyo. Baka kung ano pa ang gawin sa kanya ni Kuya eh. Bilasan mong gumaling dahil magtutuos pa tayo. Ngumisi si Matt. Gusto mo kahit ngayon na eh. Umugang ang kantiawan mula sa mga kaibigan nila. Bakit, kaya mo na bang sumuntok? Nakangising hamon pa ni Kuya. Kuya, tumigil ka na nga. Di pa nga magaling si Matt naghahaman ka na dyan. Saway ko sa kapatid. Siya susuntukan ko eh. Hinawakan ako ni Matt sa kamay at pinisil. It's okay, Ana. Sinaman ko na lang ng tingin ang kapatid. Matiim naman siyang nakatingin sa akin. Nagsusukatan kami ng tingin. Alam ko namang concern lang siya sa akin. Naa-appreciate ko naman yun. Basta huwag lang niyang sasaktan ang daddy ng baby ko. Huwag mong sasaktan si Matt Kuya. Kundi, magpapalit na ako ng kuya. Nakasimangot na sabi ko. At kanino mo naman ako ipagpapalit, Aber? Tumingin ako sa mga kaibigan niya na mga nakangisi. E di kay Kuya Luis. Anong ako? Ayaw kitang maging kapatid. Protesta ni Kuya Luis. Sumimangot ako at tumingin kay Kuya Kester. E di kay Kuya Kester na lang. Ayaw din kitang maging kapatid no. Ang pangit mo kaya, salbahing sabi ni Kuya Kester at nagtawanan sila. Natigilan naman ako, pangit daw ako. Biglang bumigat ang dibdib ko at samibi ako. Hindi ako, pangit. Tuluyan ng pamatak ang luha ko. Hindi ko matanggap na sinabihan nila akong pangit at tinuwanan pa. Tumigil naman sila sa kakatawa at tumingin sa akin. Nagtataka sila kung bakit ako umiiyak. Si Matt ay tinatawag ang pangalan ko. Ano ba kayo? Bakit nyo pinapaiyak ang buntis? Sensitive ang pakiramdam niya at bawal sa kanya ang ma-stress. Saway ni Mommy nang pumasok ng kwarto at naabutan niya akong umiiyak. Sorry ho, tita. Banibiro lang ho namin si Ana. Ani Kuya Kester at kumamo sa ulo. Lumabas nga muna kayo ng kwarto. I-stress inyo pa ang nobya ko. Pagtatiboy ni Matt sa magkaibigan. Nag-excuse naman sila at lumabas muna. Naiwan naman si Kuya at si Dan. Pinalo ni Mommy si Kuya sa braso. Ikaw, inaasar mo rin siguro ang kapatid mo no? Kita mong buntis eh. Isusumbong kita kay Jorlena. Hindi ko siya inasar, Mommy. Si Matt ang kausap ko. Nakangiwing sabi ni Kuya at hinimas ang parte ng brasong pinalo ni Mommy. Mabigat ang kamay ni Mommy kaya masakit siyang pumalo. Hinahamon niya ng santukan si Matt. Mommy. Sumbong ko. Kinurot ni Mommy si Kuya sa tagiliran na ikinadaing nito. Ikaw talaga, tigilan mo si Matt. Tatawa-tawa naman si Dan na nakaupo sa couch. Concern lang ako kay Ana, Mommy. Ano nang balak ngayon sa kanya ni Matt ngayong buntis na siya? Natigilan ako sa sinabi ni Kuya. Ngayon ko lang din naisip ang bagay na yon. Ano na nga palang plano sa akin ni Matt ngayong buntis na ako? Pakakasalan ko ang kapatid mo kung yan ang inaaalala mo, pare. Sabat ni Matt na ikinasinghap ko naman. Abay, dapat lang. Dahil hindi ako papayag kung hindi. I'm sorry pare kung naging magaspang ang ugali ko. Natatakot lang akong maranasan ni Ana ang naranasan ni Jorlena. Na nabuntis ng mag-isa at nanganak ng mag-isa. Umawang ang labi ko sa sinabi ni Kuya. Yun pala ang inaalala niya. Ayaw niyang matulad ako kay Jorlena. Hindi niya mararanasan yun dahil hindi ako papayag. Sa oras na makalabas na ako ng hospital at maging maayos na ang pakiramdam ko. Magpapakasal kami agad kahit sa huwes muna. Ani Matt at pinisil ang kamay ko. Lumingon naman ako sa kanya. Let's get married, Ana. Magpakasal na tayo. Ngumiti ako at tumango. Gaya ng pangako ko, papayag na ako kapag inalok niya ulit ako ng kasal. Ngayong bumalik na siya sa akin, hindi ko na rin siya pakakawalan pa.